Tayo ay muling nagbabalik dito sa Eco Kwentuhan, ang channel na lagit lagi ang hangarin ay magbahagi ng kaalaman. Isang araw na naman ng kaalaman at diskusyon ng mga issue na hindi masyadong napag-uusapan sa lipunan. Maliban sa amin ni Naya, para sa ikatlong episode na ito ay makakasama pa rin natin ang ating barkada na sina JP, Anne, Zyle at Q. Hi naman kayo dyan, guys. Yan. Tama ka dyan, Kes. Nakakataba ng puso na nabibigyan tayo ng ganitong klaseng oportunidad. Oportunidad na magbahagi ng kaalaman at mas matuto rin mula sa ating mga kasawa o barkada. Kaunting pagbalik tanaw lamang sa ating dalawang nakaraang episodes. Sa episode 1 ay tinalakay ni Zyle at Jude ang kasaysayan ng industrialization at kung ano ang iba't ibang reaksyon ng mga mamamayan. At sinundan naman ito ng episode 2 kung saan binigyang linaw at kulay nila JP at Ann ang proyektong The Environmental Management Plan for the Montalban Methane Power Corporation's Rizal Provincial Sanitary Landfill or RPSL Methane Recovery and Power Generation Project. Lalo na ang mga epekto nito na hindi lamang para sa mga Pilipino, kung hindi para na rin sa kalikasan. Grabe! Hanggang ngayon, nakakahingal talaga kahit naririnig ko lang yung pangalan ng project na yan. Kung gaano kahaba ang pangalan na ito, ganito rin kahaba ang panahon na inilaan para dito. At sa tingin ko naman, malalim na pag-aaral ang pinailangan upang maging posible to. Naalala ko sa episode 2, nabanggit ang mga maaaring negatibong epekto nito, lalo na sa kalikasan at sa tao dahil sa methane recovery na delikado talaga sa ating kalusugan. Kahit na maganda ang hangarin ng proyekto, tandaan na hindi pa rin maaaring magbulag-bulagan sa mga maaari nitong maging negatibong epekto. True. Sang-ayon ako dyan, Kez. Kaya sobrang importante ng mga rekomendasyon upang mas mapaganda ang proyekto para sa bawat isa. Sakto, bilang ang ating kabarkada ay binubuo ng mga mag-aaral na mula sa iba't ibang akademikong disiplina. Parang magandang hingan ng pananaw ang bawat isa. Sa anong paraan ang tingin nilang may iwasan ang hindi magandang epekto sa buhay at lipunang Pilipino? Ay, wait! Ako na yan. Simulan ko na yan. Akin na to, guys. Bilang isang legal management student, naniniwala ako sa kakayahan ng ating polisiya. Kaya sa tingin ko ay malaki ang may tulong ng isang striktong implementasyon ng mga tuntunin at regulasyon. Isa na dito ay ang nabanggit din sa episode 1, ang RA 9003 o mas kilala bilang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Kailangan magtulungan at aktibong partisipasyon ng mga unit ng lokal na pamahalaan o mga LGUs, mga organisasyon para sa kalikasan at ng DENR upang maging posible ito. Kailangan alam ng bawat isa ang kanilang tungkulin at responsibilidad para kaligtasan ng mga Pilipino at para sa kalikasan. Team effort to, dapat ganon. Kaya importante, lalo-lalo na sa Montalban Methane Power Corporation, ang striktong pagsunod sa mga batas sa bansa at merong tamang permit sa pangasiwa sa proyekto. Inunahan mo naman ako, Kez. Legal management student din naman ako. So, wala akong ibang masabi kung hindi sumang-ayon sa'yo. Para sa akin ay napaka-importante talaga ng pagsunod sa mga polisiya. Dagdag ko lang, maaari rin magpatupad ng mga multa laban sa pagkakalat at hindi tamang pagtatapon ng basura. Meron na tayo nito sa ibang bansa Singapore, ganyan. Ngunit parang hindi na ilalatag na maayos dito. Kaya't patuloy pa din ang mga paglabag. Dapat ay mag-focus ang implementasyon na ito na nakatutok sa lokasyon dahil masyado tayong overpopulated para tingnan ng malawakan. Kunyari, ipatupad muna sa mga LGUs kasi nga hindi naman kaya ng gobyerno or national government na ipatupad like buong Pilipinas kasi malawak. Pero wag na muna mula sa akin at baka maboard ang ating mga manonood. Kaya mga kabarkada, mula sa sarili-sarili niyong akademikong disiplina, ano ang inyong mapapayo o mababahagi para sa mga nakikinood at kinig? Sige, ako muna. So, bilang isang nasa larangan ng disiplinang industrial engineer, makakatulong kami sa pag-optimize ng mga operasyon ng landfill at methane recovery ng facility. Tulad ng time and motion study sa mga critical na bahagi ng proseso, tulad ng pagtanggap at pagproseso mismo ng basura.
pati yung proseso ng methane recovery at isa pa yung power generation nito. Maganda rin na kami ay makatulong sa paghanap ng mga paraan upang mabawasan ang anumang idle time o yung mga pagkakawala sa bawat yugto ng proseso or sa mga iba't pang proseso. So, siguraduhin din namin na ang bawat hakbang ng proyekto ay epektibo at mabilis na walang nasasayang. Lahat na-involve, lahat na-optimize, lahat maximize. Parang gano'n. Lahat din na may minimize. Kung ano yung kailangan ibabawas. Kung kailangan anong ihigatan namin. Para sa akin naman, sa tingin ko, ang pagtaas ng budget ay sobrang mahalaga upang tiyakin na maayos na maisa katuparan ang proyekto. Ito ay para hindi matakot na maglaan ng sapat na pondo upang mapanatili ang kalidad ng pagtatrabaho at masigurado ang kaligtasan at kalusugan ng lahat. Sa pagtaas ng budget, nagkakaroon tayo ng siguridad na ang bawat hakbang ay naaayon sa mga pamantayan ng kaligtasan at kalusugan din. So sa political science, mayroong konseptong public and private linkages na kung saan, since hindi naman eksperto yung gobyerno when it comes to, methane and whatnot. So, yung nangyayari is that yung gobyerno as the public relationship, binibigyan nila ng pera yung mga private or yung mga experts, in this case, yung Montalban Marine Power Plants, para isagawa yung kanilang mga projects para, mas magaling at mahusay yung kanilang outputs. At importante talaga ito kasi yung especially sa mga LGUs na kung saan bawat local government mayroong kanilang sariling relationships with private businesses and non-government organizations. So, sa aking palagay, para talagang mag-succeed yung ating project na ito, dapat natin bigyan halaga ang partnerships ng mga LGUs para maitatag yung batas. For me naman, as a standpoint ko naman bilang finance students, siguro kailangan ng project na ito ng pagkakaroon ng comprehensive financial planning. Since alam naman natin yung problem is parang napag-usapan natin ng mga episode, parang transparency. So, kailangan ng reports, updates kung gaano ba kadami yung nailalabas na gas na transition into renewable energy para maging aware din tayo at maging responsible na, ganun pala kadami yung nilalabas namin basura. Maybe in that way, they can, maybe sa paraan na yun, malaman nila o kaya mabawasan nila yung paggamit nila ng mga basura. Tapos, ayun. At para sa akin, yung pagkakaroon nga ng financial planning ay makaka-attract din sa tingin ko ng mga investors. Tapos, pag naka-attract ng maaaring makapag-add ng capital, ng funds, ayun, para mapaganda or para mapuntinue pa yung ganitong project sa future na sa Philippines. Grabe, salamat mga kabarkada. Ang ganda naman ng mga output nyo, mga sagot nyo. Totoong ang dami nating nakukuha ang impormasyon mula sa iba't ibang kurso ng ating mga kagrupo. Tunay ngang marami pang paraan upang masolusyonan ang problema ito. Hindi pa huli ang lahat. Salamat kabarkada sa inyong makabuluhang pananaw. Sa mga nakalipas na episodes, hindi natin maipagkakaila na ang dami nating natutunan. Mula sa kasaysayan, sa proyektong methane recovery, and power generation project, at sa mga maaaring hakbang upang masolusyonan ang mga negatibo nitong epekto mula sa iba't ibang akademikong disiplina. Tama ka dyan, Naya. Napatunayan ng ating mga usapan na oo, maraming maitutulong ang proyektong methane recovery and power generation project sa waste management ng ating bansa. Espesipiko na sa Montalban na isa sa may pinakamalaking dam site sa atin. Ngunit namulat din tayo sa mga nakalang episode at sa episode ngayon na may mga dapat panghakbang na gawin upang mas mapaganda ito at masigurado ang kaligtasan ng bawat isa, lalo na ng mga Pilipinong malalapit at nakatira sa lokasyon kung saan nakatayo ang proyektong ito. Muli, ang Eko Kwentuhan Podcast ay mulang ibang hangad kung hindi magbahagi ng kaalaman at magbukas ng pinto sa mga edukasyong talakayan. Ang Methane Recovery and Power Generation Project ay isang halimbawa ng hakbang ng bansa para sa mas sustainable na kinabukasan at mas malinis na kapaligiran. At hanggang sa muli, dito sa Eko Kwentuhan, kasama ang inyong barkada, Kisha, Naya, JP, and Sile at Jude. Laging tatandaan, kailangan natin ng kalikasan kaya't huwag itong pabayaan.
Maraming salamat. Paalam! Hi mga... wait lang. Ang proyektong The Environmental Management Plan for the Montalban Methane Power Corporation, Rizal, Provincia. Wait lang, wag kayo to. Sorry, wait lang. Sorry. Pause mo. Wait lang. Wait lang.